Grabe, araw-araw talaga akong need magpagpag nitong rubber mats ko, guys. And dust pa lang natatanggal nun. If gusto kong malinis talaga at matanggal yung mga dumidikit na putik, no, gaya nito, binabrush ko pa to. If wala akong time, hinahayaan ko na lang until magka-tiyempo ako mag-car wash, tsaka na siya nalilinisan. Nung bagong labas pa tong espresso, guys, no, unang binili ko agad is itong mga rubber mats. Sabay kasi sa pagka-release nitong kotse ko is itong carpet mattings. Alam naman natin, guys, no, na mahirap i-maintain itong mga carpet mats. Aside kasi sa dumidikit ang putik at dumi dito, ang hirap din linisan. Di pwedeng basta pagpag ka lang, no, kailangan mo rin, no, lalabhan mo rin dapat siya. Isang di ko rin nagustuhan, guys, no, sa mga carpet mats is ang tagal niyang patuyuin. Pag pinilit mong gamitin na medyo basa pa or may hamog pa, mangangamoy siya sa loob ng sasakyan. Number 1 pa naman, guys, yung nakalaban natin no, sa interiors ng ating sasakyan is yung moisture. Pwede siyang pagtirahan ng kahit anong bakterya, kaya nangangamoy. At pwede rin siyang source ng kalawang, no, sa loob ng ating sasakyan. Itong rubber mats naman, guys, no, binili ko lang siya sa isang store malapit dito sa amin. 300 pesos lang siya, set na front and back. Pero di talaga siya snug fit kay espresso dahil universal lang siya. Matibay siya, makunat, waterproof, and mas madaling patuyuin compared sa carpet mats. Di ka rin matatakot umapak kahit maputikan kasi rubberized naman siya at di nagpe-penetrate ang putik unlike sa carpet mats. Ang cons ko lang talaga sa kanya very visible ang dumi at putik kasi dumidikit siya sa rubbers. Sa paglilinis naman, medyo mabigat ang rubber mats compared sa carpets, kaya konting effort ka rin dito. Yung mga kumakapit na putik, di pwedeng bugahan lang ng tubig. Siguro pwede siya kung malakas na power spray ang gamit mo. Pero kung normal pressure lang ng tubig gripo ang gamit mo, need mo rin talaga siyang i-brush para matanggal ang putik. At dahil universal siya, asahan nyo, guys, na dumudulas siya sa kung saan-saan. Nawawala siya sa original na position niya. Lalo na yung mga rubber mats na nakaposition sa backseat. Pero tinis ko to, guys, no, matagal ko rin itong nagamit. Actually, nasa 10 months rin. Honestly, sa first month pa lang na nito, gusto ko na siyang palitan agad. Kaso, di lang talaga ako makadecide agad kasi baka magsasayang lang ako ng pera sa mats na di ko naman magustuhan at di ko rin kayang i-maintain regularly. Pero sa katagalan at saka sa pagre-research ko na rin, medyo nagustuhan ko na yung deep dish mattings. Ang ganda nito, guys, no, lalo na nung makita ko ng custom made na for espresso talaga. Yung deep dish madaling i-maintain kasi multi-layered siya na material na pinaghalong rubber, plastic at leathers. So expected na waterproof siya. At the same time, easy to clean and maintain. Bugahan mo lang ng tubig, then wipe out mo lang ng tuyong basahan, you're goods to go na. Medyo pricey lang siya, but with its benefits, no, and easy maintenance, justified naman ang presyo niya. The price online would go around 1,700 pesos to 2,500. So, sarado mo na kung siguro hanggang 3K na budget if sasali ka pa ng trunk tray na mattings. Nakakita na rin ako, guys, no, actually nang gumagamit nito, no, yung deep dish mattings on his espresso. Pero mukhang matagal na yung sa kanya at medyo luma na. Kaya siguro nagkaroon ako ng negative feedback sa kanya. Pero sa akin lang ito, guys, in time kasi yung portion na bugbog sarado sa driver's side ng matting nagkaka-scratches siya. Visible din sa mga edges yung mga deformation and scratches. And like rubber mattings, visible din yung mga nag-accumulate na mga dust, no. Very neat pa naman siya, guys, no, and very premium tingnan. Kaya pag may konting dust, umiinit yung ulo ko, nakakapikon siya tingnan.
Kaya siguro no, sa akin lang no, di ko muna siya tinuloy at hindi ko muna tinuloy yung kumuha ng deep dish mattings dahil parang di siya swak sa preference ko. Ang nakita ko guys no, na para sa akin talaga na mattings ay itong mga tinatawag nating coil mattings. Ito na yata yung pinakamagaan na mattings na nakita at nagamit ko. And sa almost 2 weeks na paggamit ko nito, very neat siya no, at malinis tingnan. Once ko pa lang ito na pagpag kasi di pa ako nakapag car wash gawa ng sobrang busy at siguro na rin dahil di ko napapansin agad yung mga dust at dumi dahil na rin coil siya no, lumulusot lang sa mga spaghetti coils dito yung mga alikabok at dumi. I don't know if plus factor ito sa inyo but for me na bihira lang magka-time to maintain ang loob ng sasakyan. Very goods na to lalo na't na may mga kaibigan at pamilya tayo na very often no, pinapasakay natin sa ating sasakyan. Actually naghanap ako ng ganito guys no, online that is actually fit for Suzuki Espresso pero iisang store lang ang nakitaan ko at sa time na nun medyo nahirapan pa ako mag-decide kasi close lang yung price niya with the deep dish matting. Nasa 1 review pa lang siya. Mahirap din kasi guys no, pag kumuha tayo ng universal na ganito yung coil mattings. Ang ending baka pagsisiyan ko pa. So ang ginawa ko, nag-canvas ako sa mga hardwares and stores na malapit dito sa amin. And I found out na may iba-iba siyang design, may iba-iba siyang thickness, properties, iba-ibang kulay at saka design. But generally gawa lang siya sa PVC and rubber materials. And the design is cold spaghetti sa harap with rubber sa likod. Kaya magaan and waterproof na. Bumili ako nito guys no, ng bali 2 meters. But actually yung 1 meter guys is enough na siya. No? Gusto siya to cover yung front and rear portion ng sasakyan ninyo. Nagdagdag lang ako ng another meter kasi gagamitin ko siya for the trunk tray at saka floor mat na rin dito sa bahay. Ang 1 meter nito guys nakakalaga siya ng 600 pesos. So I would say na price wise goods na siya for its value. And as for the fittings, ang ginawa ko na lang is ginaya ko lang yung carpet mattings na inisyo sa akin ng kasa. Kasi for espresso fit na talaga yung carpet mattings na inisyo ng kasa. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the... At this point guys no, I decided na lagyan ng heel pad yung driver side na coil mats. Ito kasi yung mats guys no, na bugbog sarado ng paa natin no, yung sa driver side. So ang ginawa ko lang dito is ginunting ko na yung old na rubber mats at siyang dinikit ko using glue gun sa coil mats mismo. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be After the car mattings guys no, I decided na lagyan na rin ng coil mattings itong center cup holders
at ang driver and passenger cup holders. Ginawa ko to guys kasi para na rin ma-lessen yung vibrations at ingay sa mga hard plastics, lalo na pag nilagyan mo ng mga water bottles. Malimit ko rin kasi guys na lagyan ng coins itong butas sa gitna. Maingay siya pag napadaan sa lubak. Feeling ko parang mamasahero akong jeepney. Ngayon with mattings, wala na siyang noise at easy to maintain na rin kasi sinasalo na ng mattings yung dumi sa butas na yan. So as you can see guys, no, madali lang siyang gawin, no? Kayang-kaya nyo po i-DIY yan. As for the color guys, no, pinili ko po yung color gray kasi match siya sa interiors natin at saka sa ating headliners. So far, so good naman siya. Hindi siya nawawala sa pwesto niya. Dahil na rin siguro sa makapit yung rubber at fit yung pagkakagawa natin. Very smooth din siya sa paa. Parang nakaapak nga lang ako sa Bermuda eh. As for the maintenance guys, madali lang din siyang linisin. Sinishake ko nga lang pag wala akong makitang mapagpagan sa kanya eh. Tinry ko rin siya na spray ng tubig, no, lumulusot lang sa coils pababa yung dumi at alikabok. I think ang cons lang na may isip ko sa ngayon is that in time, no, yung mga spaghetti coils niya, I know magfa-flat lang din to sa katagalan, but for its price, looks and maintenance, sobrang satisfied ako sa another DIY natin guys. I hope you enjoyed this episode. Pa-like na rin ng video guys, no, and if hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pa-subscribe na rin po ng ating channel. Maraming salamat po sa panonood and sa ulitin, magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!